Ito medyo ano to pabalikan natin yung mga nakaraang mga balita, pero dito medyo ano to medyo kakaiba tong ano na to. Kakaiba tong balita na ito. Itong balita na ito tungkol kay kay John Vic Remulla. Sabi ni John Vic Remulla, magaling daw siya. Sabi ni John Vic Remulla, napababa daw niya yung krimen. Bakit? Bakit galit sa kanya ang Malacanang? Di ba? Panay ang sabi ng PNP, bumaba ang krimen, bumaba ang droga, maraming nahuhuli, may ganito, may ganyan. Bakit? Ang patitle nitong balita nito, PBBM, nauubos na ang pasensya umano kay DILG Secretary Remulla. Nako? Nauubos na yung bakit? Akala ko ba magaling siya? Ganun siya pag may rally, di ba? Siya ang humaharang bakit mababad trip sa kanya? Tingnan mo, sila mismo, putang ina, nag-away-away sila. Bakit? Kasi nga, bawat isang gabinete dyan, meron yan ini-expect sa'yo na trabaho. Yung naglagay sa'yo dyan, in the case of John Vic Remulla, ini-expect ng presidente na magagawa mo yung trabaho mo bilang isang DILG secretary. Tandaan ninyo niligawan nila yan si John Vic Remulla. Gobernador yan, nagbitiw yan sa pagka-gobernador para maging DILG secretary. At ilang taon na siyang DILG secretary ilang taon na rin, 3 taon na rin yata, di ba? O 2 taon na higit na rin. Tapos nagpasikat man talaga yan. Interview dito, interview dyan. Pero sinasabi niya, marami siyang nagawang trabaho, pinagyayabang yan. Blood bless ang war on drugs. Maraming nahuli nang walang namamatay. So, successful, di ba? Bakit gustong tanggalin ni BBM kung successful? Ayaw ba talaga ni BBM na may magaling sa kanyang gabinete? Gusto ba talaga ni BBM mga tanga? Katulad ng mga tulpo na magkakapatid, yung mga nasa gabinete niya? Pakinggan nga natin tong balita na ito. Kasi ang gulo-gulo nyo na, Sa totoo lang, ang gulo nyo na. Kaya siguro negative 15 ang trust rating ni Bongbong. Kasi nga, kung nagtatrabaho, sabi ni Remulla nagtatrabaho siya ng maigi at napakagaling niya, siyang pinakamagaling na DILG, bakit siya gustong tanggalin? Dahil ba magaling siya? O dahil hindi siya bobo? Kasi kailangan talaga kailangan talaga bobo kapag ikaw ay tao ni Bongbong, katulad ni Claire Castro, sobrang bobo. Si Larry Gadon, sobrang bobo. Yung taga NEDA, yung taga DTI, sobrang tanga. Yung sino ba yun? Yung sa National Statistic Office natin. Basta yun, yung sabi 500 pang Noche Buena, ganun, mga bobo yan. Yung DOH secretary natin, tanga rin. Bakit? Mantakin mo, nag-donate siya sa WHO ng kulang-kulang 700 million para lang sa chairmanship. Putangin na niya, naghihirap yung mga mga kababayan natin nasa PGH, walang gamot ang PGH. Wala tayong bagong mga equipment, ospital, tapos bumili daw dyan ng napagkamahal-mahal na lupa dyan sa BGC, tatayuan ng building, hindi na lang ospital yung itayo. Imagine, ang laking pera nun kulang-kulang 1 billion, kulang-kulang 700 million, dinonate, binigay pera ng taong bayan, binigay dun. Nakala mo, first world country tayo, akala mo, ang dami-dami natin pera, akala mo yung healthcare system dito sa Pilipinas, ganda-ganda. Ganyan, kabobo, yung mga tao ni Bongbong, baka gusto niya consistent na tanga. Kaya ito si Boying, ay hindi pala si John Vic na magaling, gusto niyang matanggal. Bakit ba niya gusto matanggal? Pasok? Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla. Nauubos na ang pasensya ni BBM. Meron pala siyang pasensya sa bagay. Pasensyoso man niyang tao na yan. Sobrang pasensyoso ng tao na yan. Kahit naghihirap ng bayang Pilipinas, kalmado pa din siya. Kahit na lugmok na sa utang ang Pilipinas, walang mga programa, puros ayuda, kahit hirap ng mga Pilipino, taas ng gasolina, bagsak ang magsasaka natin, mataas ang korupsyon sa flood control. Tapos diyan pa sa customs, daming mga nakawan diyan, kalmado lang siya. Kalma lang daw, pero grabe nauubos na daw ang pasensya niya kay John Vic Remulla. Again bibigyan natin ng weight. Sabi ni John Vic Remulla, ang galing-galing niya. Ito si John Vic Remulla, yung isang tao na ayaw niyang antayin na purihin siya. Gusto niya purihin niya yung sarili niya. Para siyang pare, purihin ng Diyos. Siya hindi, purihin ng sarili, purihin si John Vic. Ganun siya, sinasabi niya, ganito, ganyan, galing-galing niya. Pero bakit nauubusan ng pasensya si BBM sa kanya? Pinakapasensyosong presidente si BBM, naubos yung pasensya niya. Kahit na wala na makain yung mga kababayan niya, pasensyoso pa din siya, hindi pa rin siya nagagalit. Kahit ang daming ninakaw ng pinsan niya, pinagpapasensyaan pa din niya. Kahit na di umano madami na ding kinulimbat yung anak niya, pinagpapasensyaan pa din niya. Kahit na di umano yung kanyang asawa, may mga kaibigan na mga smuggler,
hindi pa rin niya, ano pa rin siya, pasensyoso pa rin siya. Kahit natatanga-tanga si Claire Castro at hinihila pababa yung kanyang survey na -15, dati -3, puta, -15. Kahit na ganun, pasensyoso pa din siya. Diyan kay Claire Castro. Di ba? O kahit na si Matibag, ang dami ng ginagawang kabalbalan. Oo, ang dami ng ginagawang kabulastugan, puro kasinungalingan, pasensyoso pa rin siya. Pero bakit kay John Vic wala siyang pasensya? At umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Grabe, pinalaya si John Vic kay John Vic. Oh, ayan, yan ang nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Kapag hindi na kayo kailangan, para na kayo mga aso. Matutulad ka ngayon kay General Torre. Na matapos mong gawin lahat ng mga pinagawa nila sa'yo, tsipwera ka na lang, mantakin mo ha, mantakin mo. Isa ka sa nagplano ng si Pangulong Duterte ipatapon sa ICC. Galing mismo yan sa bibig mo. Ang galing ng ginawa nyo doon. Sobrang husay nyo doon. Yung kadimonyohan nyo, tinalo nyo si Satanas sa sobrang kadimonyohan ninyo. Hindi kayo sumunod sa batas, kinuha nyo yung matanda, hinaras nyo yung matanda, gamit ang pera ng taong bayan, ginasilinahan nyo yung private jet, dinala nyo sa ibang bansa, tinapon nyo doon nang hindi nyo dinadaan sa tamang proseso, which is yung local judicial authority. Kumbaga lumabag kayo sa napakaraming batas para para mapadala nyo lang si diyan. So job well done kayo doon. Dapat 'di ba? Dapat parangalan kayo doon. Pero pinalayas ka? So wala ka ng value ngayon, ganon? Oo, wala ka ng kwakwenta-kwenta sa kabila ng napakaraming pagbabali mo sa batas para lang mapasaya mo siya. Ngayon, wala na siyang pasensya sa'yo. Kawawa ka naman. Yan ang sinasabi ko sa lahat ng mga amuyong ni Bongbong ngayon. Wala, kayo niyan, tatablahin kayo niyan, walang utang na loob yan eh. Kapatid nga niya, tinabla niya kayo pa. Si Pangulong Duterte nga, na ipinalibing yung tatay niya, tinraidor niya kayo pa. Si Inday Sara nga, na umikot halos sa buong Pilipinas para ikampanya lang siya, nanalo siyang presidente, tinabla niya kayo pa. Si Zaldico nga Si Zaldico nga, na napakaraming perang ibinigay sa kanya, di umano, pinakukulong pa niya. Di ba? Oh, kayo pa kaya mag-isip-isip kayo. Ikaw Matibag, mag-isip-isip ka. Wala ka pa namang wala ka pa namang uuwian. Halimbawa na lang si Garin, di ba? Si Garin, marami siyang kaso. Oo. Pero malakas siya sa probinsya niya, which is yung Iloilo ba? O basta diyan sa may bandang Negros. Oo. So naging congresswoman pa rin siya. So nakapwesto pa din siya. Si General Torre, tingnan mo. Ginawa niya lahat ng kahayupan. O ginawa siyang PNP chief, tapos tinapon siya. O saan siya ngayon pinulot? Diyan sa kalsada. Putang ina, tutong na nga yung tao. Ang itim-itim na nung tao. Nilagay nyo pa sa arawan. Magmumukhang daing yan. Hindi ba? So, ganun lang siya itinapon. O meron bang babalikan si si General Torre? Kita mo, nagpipresenta siya, hulihin niya si Bato, hindi siya pinagbibigyan kasi wala na siyang kwenta eh. Matutulad kayo diyan kay General Bato na putang ina, pinagpapasapasahan na lang. Baka sa susunod, journalist na din yan. Ikaw, si Matibag. Si Matibag, sino ba siya? Politiko ba siya? Siya ba ay may distrito? Siya ba ay congressman, gobernador, or something? Hindi katulad nitong Rimulya na ito. Ito si John Vic Rimulya, kapag tinanggal, babalik lang yan sa Cavite. Dati mang gobernador ng Cavite yan. Meron siyang fallback. Ito si Matibag. Walang fallback si Matibag kasi si Matibag, gano'n lang naman yan. Dati lang namang tsuwariwap sa PDP daw yan. So ibig sabihin, mayaman siguro siya, meron siyang negosyo, pero iba pa rin kapag meron kang kapangyarihan. Doon nga sila nag-away-away sa kapangyarihan eh. So kawawa itong mga ito. Pagdating ng panahon na hindi na kayo kailangan ni Bongbong Marcos, ganito din ang gagawin nila sa inyo. Kaya mag-ingat-ingat kayo ngayon pala, mag-isip-isip na kayo. Yaang sinamahan ninyo, putang ina, sinungaling pa sa sinungaling yan at traidor pa sa lahat ng traidor yan, walang kamag-anak diyan. Di ba sinabi ko sana sa inyo yan? Hindi ko sinasabing adik si Bongbong, pero sabi nung kapatid niya, adik daw yan. Alam niyo ba, ang adik hindi niyo dapat pagkatiwalaan? Walang mabuting gagawin ng adik. Sabi ko nga sa isang bahay, merong isang adik, yung 10 tao sa bahay matino, maniwala ka, hindi nakakatulog ng mahimbing yung mga yun. Dahil lang sa isang adik. Kasi pwede kang nakawan, pwede kang saksakin, pwede kang rapin, pwedeng sunugin yung bahay nyo sa trip lang niya. Ganun eh. So ganyan ang sitwasyon ng presidente natin. Sabi nung kapatid, may daw yan, may bisyo. Walang loyalty yan. Ang loyalty niyan, doon lang sa bisyo niya. Kahit kamag-anak, ang adik, maniwala kayo, kahit asawa ng kapatid niya, lola niya, anak niya. Sigurado yan. Delikado. Gagahasain yan. Maraming mga ganyan. Hindi ba yung meron pa isang adik, pinagpapatay niya yung mga anak niya. Wala nga sa sariling katinuan yan. Kaya kayo na mga nandiyan sa posisyon, nakakala nyo, lahat ng ginagawa nyo ngayon, yung forever, nandiyan kayo. Hindi. Pagdating ng panahon, ito na nga, si John Vic Rimulya, ang galing-galing na, ha? Ang galing-galing na, patatalsikin pa. Ito'y matapos matakasan si Rimulya ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabongeros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood. Imaginein mo,
Dahil lang natakasan ni Bato, ni Roque, ni Atong Ang, at saka nito ni Zaldico, lahat ng mga ginawa ni John Vic Remulla sa gobyerno, nabura na kagad. Dahil lang hindi mahuli itong mga to, papalitan na siya. Wala na, dahilan lang yan. Ang ganda-ganda ng ginawa niya. Sabi niya maganda war on drugs. Wala na daw sindikato sa PNP. Naayos daw niya ang PNP. Naayos ang bansang Pilipinas. Walang namatay sa war on drugs. Ang dami niyang pinagyayabang. Tapos natakasan lang siya ng 5 tao. Tatanggalin niyo na? Napadala niya pa si Pangulong Duterte sa ibang bansa. O di ba? Dahil lang doon. Grabe no, grabe, naawa ko kay John Vic. Bininta pa naman ni John Vic yung kaluluwa niya kay Satanas para lang mahalin siya ni Bongbong, pero hindi pa rin pala enough yun. Control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. O yung best friend naman pala eh. So mas matimbang si Benhur Abalos kaysa sa'yo. John Vic, papayag ka nun. Papayag ka nun, mantakin mo sa dami ng pa-interview mo, mas madami yung interview mo kaysa dito kay Abalos. Papalitan ka dahil lang yung kaibigan, pwede na ulit i-hire. O pwede na ulit kasi 1 year lang eh. Oo, para kasi di ba tumakbo tong senador, talo man to. O walang bumoto rito, wala naniwala sa kataranta doon, demonyo rin to eh. O isa to sa mga nanggulo sa KOJC compound, isa to sa mga Satanas na na kung ano-anong mga pinagagawa sa Pilipinas. Sila nila Marbil, nila Tory, nila Pajardo. Oo, mantakin mo ha, dahil lang pwede na siya ulit. Hindi mo naman pwedeng ilagay ito si Abalos kasi kaibigan ni BBM yan eh. Hindi na pwedeng ilagay yan sa mga demotion yun kasi dati na siyang DILG secretary kasi lalagay mo lang siya somewhere. O siyempre gusto niya ulit makuha yung kanyang posisyon. Ngayon ang problema, sinong mas malakas sa inyong dalawa ni John Vic Remulla? Mas pipiliin ba ni Bongbong Marcos yung kanyang tropa at kapartner sa kapangiwi-ngiwi, gano'n? Oo, si John Vic Remulla na kapatid ni Boying, delikado kayo dyan. Siyempre, pagka pinaalis mo yan, magagalit yung kuya niyan. Yung kuya niyan nasa ombudsman. Kahit presidente ka pa naman, BBM, hindi mo pwedeng tanggalin si Boying. Kahit itinalaga mo siya, hindi mo siya pwedeng tanggalin dahil 6-7 taon yung kanyang termino. So sa 2032 pa siya pwedeng alisin sa pagiging ombudsman kung aabot siya ng ganun ha. O baka mamaya magalit yan, paano na? Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Nako, ayun na nga. So syempre magkakampihan yan, di ba? Yan ang una nating balita.